Lahat tayo dito sa mundo ay mga adik. Adik ako, adik ka, adik siya, adik kung sino man ang nakikita mo dyan sa paligid mo, lahat ay adik. Pero ano nga ba ang ibig kong sabihin kapag sinabi ko ang salitang adik na ito? Ibig sabihin ba nun ay adik sa mga illegal na droga? O adik sa mga masasamang gawin na alam naman natin na hindi naman dapat natin gawin? Pero hindi lang naman yan, kapatid, ang ibig sabihin ng addict na yan. Ang ibig sabihin ng pagiging addict ay meron kang pagkahumaling sa isang bagay o tao. Kasama na din dito ay yung pagka-addict natin sa isang ideya, sa isang layunin sa ating buhay. Halimbawa, may mga tao na addict sa success o yung pakiramdam na nagtatagumpay sila. May mga addict sa iba-ibang mga droga nga katulad ng mga illegal drugs. At bukod doon yung halimbawa, addict sa kape o addict pa man sa kahit anong mga gawain dyan. May mga addict sa iba-ibang hobby, may addict sa teknolohiya, may addict sa porno o sa sex, may addict sa isang sport o sa iba-ibang klase ng sport, may addict sa pagbabasa, may addict sa pagbibili ng damit, may addict sa pagkukumpuni o paggawa ng mga bagay na construction, building, may addict sa pagkita ng pera sa pamamagitan ng negosyo, may addict sa sugal. Maraming iba-ibang klaseng addiction, 'di ba? At maisip mo na lahat ng mga bagay dito sa mundo ay pwede natin pagka-addictionan. May mga addict din sa mga tao. Nandiyan na nga yung mga relasyon, 'di ba? Lalo na yung mga toxic na kahit na hindi na nga mabuti para sa mga tao ay tuloy pa rin sila doon sa pagka-addict nila doon sa tao na yan. Kahit na nag-break na nga sila nung tao na yon, addict pa rin sila doon sa tao na yon. Lahat tayo ay naghahanap ng isang bagay na pagtutuunan natin ng pansin para mapagkukunan natin ng inspirasyon. Para naman sa mga relihiyoso ay ang addiction nila ay para sa Diyos o mga santos o iba pang mga mahiwagang nilalang na mapagkukunan nga nila ng inspirasyon. Ibig sabihin palagi tayong may tinitingala at may tinitingnan bilang yun ang panggagalingan ng ating enerhiya sa buhay. Yun ang bagay, kung ano man yung addiction natin na kailangan natin palaging makuha, makita, maranasan, bagay na nagpapa-excite sa atin. Yan ang dahilan sa kung ano ang paggigisingan natin sa umaga. At hindi naman kailangan na isang addiction lang, kundi maaaring pwedeng maraming bagay na addiction, pero may mga ilan or at least isa na pinaka mangingibabaw talaga sa lahat ng mga yan. Ang addiction na binabahagi ko dito sa inyo sa channel na ito ay ang addiction sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit na titingnan natin yung iba-ibang aspeto ng ating mga buhay at ano yung gagawin natin para nga maka-improve. So mas okay na tong ganitong klaseng pagka-addict, 'di ba, kaysa doon sa mga bagay na alam naman natin nakakasira sa atin. Halimbawa yung mga addiction sa mga illegal na droga, addiction sa sex, addiction sa pornografiya, addiction sa pagpatay or pagiging violente sa mga tao, addiction sa pagnanakaw. Yan yung ilan sa mga bagay na masama maging addict tayo. Pero kapag halimbawa maging addict tayo sa mga ibang bagay naman na hindi masama or makakasama sa atin or sa mga kapwa nating tao, ay okay lang ang mga yan. Ang kalikasan kasi ng isip natin ay kailangan meron talaga siyang palaging pinag-iisipan, meron siyang palaging kinukonsumo ng mga content. Kung kaya kailangan natin bantayan ang ating mga isipan para yung kinakain niya o yung palagi niya pinag-iisipan ay nakakabuti para sa atin. So halimbawa, ang isang addiction na mayroon ako ay inaalam ko nga kung ano yung mga teknolohiya na pwede kong gamitin para mas ma-improve yung buhay ko. So kaugnay pa rin dun sa pinaka-main addiction ko na pangkalahatang self-improvement papuntang langit, na nagfo-focus talaga ako sa kung paano ako makapunta sa langit at yung pag-improve sa iba-ibang aspeto ng buhay ko para habang papunta ako dun sa langit na yon ay maging maayos at maginhawa ang buhay ko habang nandito sa mundo. At isa na nga yan sa pinaka makakatulong sa akin is kung paano ko magagamit yung mga teknolohiya sa paligid ko. Hindi lang yung mga electronics, kundi yung lahat ng mga bagay sa paligid natin bilang mga tao na nagagamit natin sa araw-araw. Kasama na din yung hindi electronic. Kasama na dito, halimbawa, yung screwdriver o di kaya yung martilyo o ano pa man na hindi electronic. Pero karamihan kasi sa mga tools na ginagamit natin sa mundo ng tao ngayon, lalo na kapag nakikipag-usap tayo sa mga tao sa pamamagitan ng internet, ay mga electronic. Tapos nandyan din yung mga washing machine o ano pa man na ginagamit natin na para nga mas maging convenient ang ating araw-araw na buhay. So sa halip nga na maging addict ako sa porno, katulad ng sinabi ko sa inyo na naging addict ako dati, or ang addiction ko nga sa pakikipag-away or pakikipag-argumento sa mga tao, lalo na yung mga magulang ko noong unang panahon, ay nilipat ko yung addiction ko sa paano ko ma-improve ngayon sarili ko at sa mga teknolohiya sa paligid ko.
So, halimbawa ay pinag-aaralan ko kung paano gumagana yung solar power na system na nandito sa bahay ko. Pinag-aaralan ko kung paano ko ma-program ng maayos yung computer ko at paano ko i-engineer yung network sa mismong home at office ko. Bukod pa nga yan doon sa inaaral kong mga diskarte para nga sa video production, sa marketing, at iba-iba pang aspeto ng online business. Napakaraming bagay na pwede natin pagka-adikan, mga kapatid, na hindi natin kailangan mag-addict sa mga masasamang bagay. Or halimbawa, may mga bagay naman na hindi naman sila masama, pero hindi natin sila masyadong mapapakinabangan. Katulad nga nung manunood tayo ng social media, ng mga walang kwenta, or di kaya mga medyo bastos pero nakakatawa, or yung talagang bastos lang na gaganahan ka, pero yun nga, mas makakaubos nga yan ng enerhiya natin at makakahadlang nga sa spiritual nating kapangyarihan. Mas maganda talaga ay nakafocus nga tayo sa Diyos at nakafocus nga din sa isang partner na talagang mamahalin natin habang buhay, na asawa natin. Pero naiintindihan ko na karamihan ng mga tao ay hindi magagawa yan. Dahil nga mahirap ang landas ng kabanalan. Ang point ko lang dito, mga kapatid, ay marami tayong mabuting pwedeng gawin kaysa nga doon sa mga masamang gawi or hindi naman masyado mapapakinabangan sa buhay natin. Marami tayong pwedeng pagkaadikan at yung pagkatuto nga sa mga bagay na nakakatulong at mapapakinabangan natin sa araw-araw nating mga buhay ay mas magandang paggugulan natin ng oras kaysa doon sa mga bagay na wala naman talagang kwenta. Nasa sa atin na kung gaano kadami yung oras na ilalagay natin doon sa pure entertainment lang na wala lang, gusto lang natin manood ng nakakatawa, pero kung gusto natin mas umangat at mas mag-improve sa ating mga buhay ay mas ilagay natin or ilaan natin yung oras na yon sa pag-aaral sa mga bagay, sa mga aspeto sa ating buhay na gusto natin i-improve. At palagi nating pagtuunan ng pansin ng isang bagay, matututunan din natin na maging excited doon sa bagay na yan. Kung pag-isipan natin kung ang isang bagay pinagtuunan natin ng panahon tapos nag-improve yung buhay natin dahil doon sa pagtuon natin ng panahon doon, hindi ba exciting yon? Kasi para sa akin, yun nga yung nakita ko na dahilan kung bakit natuloy-tuloy na ako dun sa ginagawa ko ngayon dahil exciting na para sa akin na makatuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa teknolohiya at sa mga bagong kaalaman sa kung paano nga ma-improve yung buhay ko. Kung excited tayo doon sa bagay na yon, ay natural para sa atin na tuloy-tuloy natin gagawin ang bagay na yon. Kung nakikita natin yung tinatawag nating progress or pag-unlad natin sa mga iba-ibang aspeto sa ating buhay, di ba exciting yon? Ang isip natin, natural na naa-addict sa isang bagay na palagi natin pinagtutuunan ng pansin. Kung kaya sana ay piliin natin yung mga bagay na may pakinabang para sa atin kaysa doon sa mga bagay na wala naman. Kung masaya tayo halimbawa doon sa pag-scroll natin sa social media sa wala naman masyadong kwenta sa buhay natin, pwede rin tayo matuto na maging masaya doon sa pag-aral nga halimbawa sa mga technical knowledge na makakatulong sa atin na mas mag-improve yung mga buhay natin. Sa pagsasaayos sa ating mga sarili, sa physical, emotional, mental, professional, social, at financial, sa pangkalahatan, papuntang langit, ika nga. At doon sa mga teknolohiya na ginagamit natin sa araw-araw sa kung paano natin mas mapapakinabangan ang mga ito para matulungan tayo sa pagsolba sa ating mga problema. Ang naisip kasi ng mga tao ay kailangan manood sila ng mga bagay na entertaining lang para nga mapalipas nila or masolbahan nila yung problema ng boredom o yung pagiging boring ng buhay or pagkabagot nila sa buhay. Pero di ba nga mas maganda na doon sa lilipas na oras na yon ay gamitin mo na yung oras na yon sa pagkatuto nga sa mga bagay na mapapakinabangan mo at maging exciting yung bagay na yon. Kasi pwede ka rin naman maging excited doon sa bagay na yon. Pero sa halip nga na parang nasayang lang yung oras mo, ay meron kang naging pakiramdam na productive ka at may nagawa ka na may katuturan. Lahat tayo ay may enerhiya sa araw-araw natin dahil sa pagkain natin. At ang enerhiya na yan ay kailangan niyang lumabas sa pamamagitan nga ng ating mga adiksyon na pagtutuunan natin ng pansin. Mas maganda pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na may resulta, magiging produktibo tayo sa mabuting paraan kaysa doon sa mga wala naman kwenta. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, ay ano ang addiction mo? Ang addiction mo ba na yan ay nakakatulong sa pag-angat ng buhay mo or nakakabagsak ito para sa iyo? Ang ating mga isip para silang mga malalaking truck na mabagal sila sa simula pero kapag mabilis na,
dahil nga mabigat siya ay mahirap ng tigilan. So ganyan yung mga addiction natin sa isip natin. Kaya nga mas mahirap sila pigilan dahil ang tagal-tagal na natin ginagawa. Pero ganun din nga sa mga addiction na mabuti. Kung matuloy-tuloy na natin ang mga yan ay mahirap ng pigilan. Ang tanging paraan, kapatid, na matanggal ang isang addiction ay hindi ito tanggalin lang basta-basta, kundi palitan. So ang tanong ko sa iyo, ano yung mga addiction mo sa buhay na palagi mong ginagawa? Nakakabuti ba ang mga ito sa iyo? Kung hindi, ano kaya yung addiction na pwede mong ipalit dyan? Para kung yun na ang gawin mo, ay mas mapapakinabangan mo ang addiction na yan. Sa halip na palagi lang nanonood ng TV at kumakain ng mga junk food, paano kaya kung na-addict ka sa pagtakbo at sa pagkain nga ng malusog na pagkain? Sa halip na ma-addict sa porno, ay ma-addict ka sa pakikipag-usap, pakikipagkapwa sa mga tao para makilala mo balang araw yung talagang kabiyak mo. Sa halip na ma-addict ka sa pagkonsumo lang sa social media, sa mga walang kwentang chismis, ma-addict ka sa pag-aral nga tungkol sa mga technical knowledge na kaugnay sa trabaho mo or ano yung gusto mong gawing negosyo. Sa halip na palagi ka lang nagkonsumo ng content, ay nakaproduce ka ng content mo sa channel mo at sumikat ka dahil doon sa ginagawa mo. Sa halip na addict ka sa palaging nakikipag-away at nagagalit sa mga tao na wala kang pasensya, naging addict ka sa pagme-meditate at sa paghinga ng malalim. Sa halip na sa addiction na gastador ka para sa walang kwentang bagay, naging addict ka sa pagiging responsable nga sa pera mo at ang pag-isipan mo ng mabuti ang lahat ng mga bagay bago mo gawin ang desisyon mo. Siguro nakukuha nyo na kung ano yung punto ko dito. Sana maklik mo ang link sa post description, kapatid, para nga doon sa mga guide questions na matutulungan ka na matuklasan kung ano nga yung mga addiction mo sa buhay at kung ano yung ipapalit mo doon sa mga yon. Okay lang maging addict basta ma-addict tayo sa mga tamang bagay. Higit sa lahat maging addict tayo sa spiritual na pagtuklas sa kung ano ang kaliwanagan ng katotohanan na binibigay ng Diyos sa buong kalawakan. Kasi sa Diyos manggagaling ang lahat ng mga mabubuting bagay na pwede nating pagka-addiksyonan. Addict nga talaga tayo lahat sa kung paano tayo mag-isip. So, piliin natin kung ano yung mga addiction natin para sa kabutihan. Salamat, kapatid, at God bless.